Umanda nga dito ang panahon sa amin ngayong araw. Punta din nga pala dito sa amin si mama at dito natulog kagabi mga mare. Dito nga pala natulog si mama kagabi mga mare. Daming ang dala si mama na balinghoy kahapon. Yung iba nga ay binilog-bilog namin kahapon at ginawang tabog-tabog sa amin na may asukal. Ngayong araw nga mayroon pa kaming tira kaya nga ginawa ito ni mama ng saludsod sa amin. Ganito nga mga mare ang pagluto ng saludsod. Ilalagyan lang nga pala ito ni mama ng unting mantika at ilalagay nga yung giniling na yung balinghoy mga mare. Pareho nga ito sa pancake na ginagawa. Ang kinaiba nga dito, hindi arena ang paggawa nito. Ang mga ginamit lang dito, asukal at yung giniling na balinghoy. Si mama na nga pala nagluto dahil nga busy ang kapatid ko sa labas. Binawalis niya nga yung sangkatutak na mga dahon mga mare dahil nga sa hangin dito. Inalis niya na rin nga yung mga dumi dito sa pintuan. Pagtingin ko nga sa labas ay nagsisigalaan nga yung mga manok ko. Pakain ko na rin nga pala sila. Napakawalan ko nga pala ito sa umaga dahil kinakagat sila ng mga lamok o yung nok-nok na tinatawag dito sa amin dahil nga tag-ulan. Ganito nga ang gawa dito ni mama kaya masaya talaga kami kapag dito natutulog si mama dahil kung ano-ano yung nilulutong pagkain para sa amin. Halos minsan lang nga namin makasama si mama dahil nga nag-stay siya dun sa bundok. Minsan na rin nga pala dito makatulog sa amin si mama. Madami kasi dun dapat kailangan bantayan. Mawala nga lang sila dun ng saglit ay may nawawala na talagang mga gulay at kung ano-ano pa. Paglabas ko nga ng pinto ay muntik na rin nga akong mabuhusan ni sisi ko ng tubig. Naalas kasi ng kapatid ko yung mga dumi dito. Ano ba naman? Ulan ng ulan dito kaya maraming putik. Ito rin nga pala yung saging na hinarvest ko dito sa harapan ng bahay namin. Nagulat nga ako dahil kinaumagahan ay pahinog na itong manibalang na ba. Papakita ko rin sa inyo yung mga tinanim ko. Sobrang lulusog na nila. Itong ipapakita ko nga pala sa inyo mga mare, yan yung radish. Kasama rin dyan yung mga pechay na tinanim ko. Sa mga nakaraang vlog ko nga, nilagyan ko nga ito ng mesh dahil ulan ng ulan dito. Kung kaya't naman ay hindi na sila mababasa ng maraming tubig at hindi na rin malulunod sa ulan. Tingnan nyo nga kung gaano kasariwa yung mga dahon ng radish natin mga mare. Ganito nga dito kasi pag ang kapatid ko kapag hindi umuulan. Dahil nga sa sobrang putik ay kumuha na rin nga ako ng tubig at naghugas ng mga paa ko. Dahil nga napagpasyahan ko na rin pumasok at eto nga yung pagpasok ko. Nuksan nga nila mama yung langkang dala niya kahapon. Dami daw dun nga ng langka sa bundok. Alam talaga ni mama kung ano yung paborito kong prutas. Kahapon ay dumating dito si mama dahil magkakaroon nga daw sila ng meeting sa senior citizen. At kung hindi daw nga siya dito matutulog baka malit na naman siya dahil medyo may kalayuan nga yung bahay nila dito sa amin. Kaya naman nga sobrang tuwa ko dahil marami talaga si mamang niluluto kapag andito. Bukod pa dun nga, nakakapag-banding kami together. Tingnan nyo naman, siya na talaga yung gumagawa para sa amin. Sobrang busy kasi nila dun at dun din sila kumukuha ng pangkabuhayan. Marami nga dun niyog kila mama kaya yun ang binabantayan nila at meron din silang mga alagang hayop. Bukod pa dun, meron nga din silang sagingan doon. Sobrang hitik na nga sa pagkahinog yung langka. Kaya naman habang hinihimay nila ito, hindi ko na talaga maiwasan na hindi kumuha or kumain nito. Kung hindi nyo nga alam mga mare, sobrang paborito ko talaga itong langka na ito. Kaya naman tara, kain tayo mga mare. Bago ka matapos itong video na ito, gusto ko lang ang pasalamatan kayo mga mare sa pagsuporta nyo dito sa likod ng aking pagbablog. Bye-bye!